Laptop para sa mga students, professionals, gamers, and creatives. Ito ay ang MSI Vector 16 HX AI. Tara, try natin to. So kung ikaw ay naghahanap ng laptop ngayon 2025, chances are mas confusing siya kasi madami lang mga na-introduce na bagong features sa mga laptop ngayon. Aside from bump in performance, kasama na dyan yung mga panibagong AI features at saka additional gimmicky features na nakukuha natin sa mga laptop. Pero kamusta nga ba ang MSI Vector 16 HX AI compared to other laptops dito sa ating market ngayon? Syempre pag-uusapan natin yan dito sa video, yung mga features na nakuha natin out of this laptop, yung performance niya, yung presyo niya, especially comparing it to other laptops, at yung mga compromise na makukuha natin when buying this laptop. Pero bago natin simulan ang review ng laptop na to, mag-subscribe naman kayo by clicking the subscribe button below, tas i-hit niyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. Kung sakaling magustuhan niyo rin yung video na to at nakita niyo na nakakatulong nga naman, i-like at i-share niyo na rin. For now, simulan muna natin sa design ng MSI Vector 16 HX AI. Looking at the design of this laptop, masabi kong medyo may pagka-traditional yung approach natin, especially for a gaming laptop. Medyo bulky siya tingnan, meron tayong mga onting contours na nakukuha para mas edgy tingnan yung ating laptop. May mga small details na nakuha sa kanyang exhaust, sa kanyang base, sa kanyang keyboard that just shouts gaming. Pero unlike yung mga mas traditional nga naman na gaming laptop, medyo mas muted na for the MSI Vector 16 HX AI. Kumbaga, sabi mong gaming siya kapag tiningnan mo talaga siya ng malapitan. Dito sa kanyang cover, may kita mo yung logo ng MSI. Hindi na siya red, so not as loud as before. Pero gets niyo naman siguro pag sinasabi kong still screams gaming. In terms of build quality naman, masabi kong comparing it to other laptops, even for a laptop at this price range, mas rigid lang talaga and mas sturdy yung feel ng MSI Vector 16 HX AI. Medyo alam mo makapal lang talaga siya, less yung flex na nakuha natin sa kanyang screen, sa kanyang keyboard deck, and even sa kanyang base. Dito sa kanyang hinges, very sturdy naman and mararamdaman mo na talagang pang matagalan ang laptop na to. Isa yan sa masasabi kong main focus talaga ng MSI Vector 16 HX AI. In terms of display naman, hindi nagpahuli ang laptop na to with a 16-inch display na kung sakaling matagal ka nang hindi nag-check out ng laptop, ayun, nag-move na tayo from 15.6-inch to 16-inch display laptops. Ang maganda pa dito, naka-Quad HD Plus resolution na siya, and then IPS level ang kanyang panel, 240Hz na refresh rate, tapos pagdating sa color accuracy, mataas yung mga results na nakuha natin upon testing. Basically, nakakakuha tayo ng very premium na display on this laptop. Kung ang habol nyo mag-edit ng mga videos, gumawa ng mga graphical work, gamitin siya for school, definitely makukuha nyo yan out of this laptop's screen. For the keyboard naman, hindi rin siya nagkulang kasi nagsama pa siya ng numpad dito. However, nagustuhan ko yung layout niya na niliatan niya yung sa side ng numpad, so parang mas widespread lang talaga yung feeling ng keyboard mo. Naka 24 zone RGB na yung kanyang keyboard, and syempre, with the addition of AI, meron na rin siyang inintroduce na Copilot key dito sa kanyang keyboard. For the touchpad naman, very typical to, very responsive, pero yung nagustuhan ko dito yung malaking size ng kanyang touchpad. Ngayon, sa webcam naman, yung isa sa mga nagustuhan ko about this laptop, gumagamit siya ng 1080p na webcam capable of shooting up to 30 FPS. Hindi to karaniwan para sa mga laptop kahit pa dun sa mga mas premium na price range. So natutuwa lang ako na ginawa nila to, pero aside pa dyan, infrared webcam yung ginagamit nila na makakatulong kahit gamitin nyo siya in low light situations. Meron pa siyang privacy switch, syempre for security, and also Windows Hello para mas mabilis kayo makapag-login sa inyong laptop. For the audio naman, nagulat din ako sa performance ng laptop na to. Kasi comparing it to other laptops, ang tindi lang talaga ng bass niya. Di ko alam kung nakatulong din yung form factor ng laptop na to para makapaglagay sila ng high quality speakers. So gumagamit siya ng Nahimic Audio by SteelSeries. Even yung volume level nito mas malakas din other laptops na na-test ko even at this price. However, sa kabila ng mga papuri ko with the MSI Vector 16 HX AI, meron pa rin tayong mga compromise. Main talaga dito na I'm sure napansin na rin ng karamihan yung bulkiness ng laptop na to. Form factor wise, isa siya sa pinaka-bulky na laptop na na-review ko dito sa channel. And aside pa dyan, may kabigatan din ang laptop na to with a 2.7 kg weight. So medyo mapapa-exercise ka talaga kung plano mong dalhin ang iyong MSI Vector 16 HX AI.
Talagang hindi natin maiiwasan yung mga gantong trade-off pagdating sa isang laptop. However, kapalit naman yan, nakapagsiksik sila ng isang napakalaking 90 watt-hour battery, and upon testing, inabot tayo ng 6 hours para madrain yung battery niya just by doing yung mga basic stuff at 50% brightness. So, ibig sabihin, kahit magtrabaho kayo sa labas, as long as di naman naka-max yung brightness and volume nyo, hindi kayo problema na maubusan ng battery on this laptop. Bonus pa na under 99 watt-hour siya, so kaya nyo siyang dalhin sa eroplano. Ngayon, if sakali naman maubusan kayo ng battery, meron siyang 330 watt na adapter na kayang i-fully charge ang inyong laptop in just 1 hour and 30 minutes. Yun nga lang, katulad ng laptop na to, may kabigatan at may pagka-bulky din yung kanyang charger. Fortunately, pwede kayo mag-USB-C charge on this laptop. So kung sakaling mag-work lang naman kayo sa labas, hindi nyo kailangan maglaro talaga, enough na naman yung USB-C charging to power the MSI Vector 16 HX-AI. Speaking of naman, when it comes to port selection, isa rin to sa may pinaka-kompleto na natuwa lang talaga ako. Diyos ko, yung mga laptop ngayon, ang hirap talaga maghanap ng laptop na may ganito. May SD card reader ang MSI Vector 16 HX sa kanyang left side. Kasama na dito ay yung kanyang dalawang Thunderbolt 5 na port, and then nandito naman sa kanyang right side ang kanyang audio jack, tapos dalawang USB Type-A port. Ngayon, huwag kayong matakot kasi hindi nagkukulang yan. Nasa likod yung kanyang ibang ports. Kung makikita nyo, ayan, nag-charge actually yung laptop ngayon. And ayun nga yung kinugusto ko sa mga ganitong laptop kasi hindi ganun ka-intrusive yung mga cable niya. Nandito sa likuran yung kanyang Ethernet port, yung kanyang charging port, and also yung kanyang HDMI 2.1 port. So para sa mga hindi nakakalam, yung HDMI 2.1 yung mas mataas na quality ng HDMI. So port-wise, talaga nga namang kompleto sa Ricardos yung meron ka. Naka Thunderbolt 5 ka na, may SD card reader ka pa, daming laptop na nawawalan ng ganito. And also yung kanyang HDMI 2.1. Pero syempre, sa lahat ng sinabi ko, yung main concern naman talaga natin ay yung performance ng MSI Vector 16 HX-AI. And on paper pa lang, no question na naman yung performance ng laptop na to. With an Intel Core Ultra 7 255HX na processor, meron ng built-in na NPU sa processor ng laptop na to. Para sa mga hindi familiar dito, yung NPU kasi yung hardware na ginagamit ng Intel para may built-in AI na kagad yung laptop mo. AI na hindi lang talaga para sa mga AI software features, kundi sa performance boost mismo ng inyong laptop. For short guys, di hamak na mas efficient yung mga laptop na may built-in NPU na makita natin sa mga Intel Core Ultra processor. So iba na to dun sa mga familiar tayo na Intel Core i7, Intel Core i9, yung mga may built-in NPU, makita natin dun sa mga Intel Core Ultra processor. Ano ngayon nagagawa nito? Kaya niyang tapatan yung performance ng mga mas malalakas na CPU nang hindi siya humuhugot ng mas malakas na power. Mas tipid ka sa kuryente, mas less yung wear and tear ng internals ng laptop mo. Basically, mas efficient lang overall ang iyong laptop. Pero, ayun, masyado tayo nag-focus sa CPU, doon naman tayo sa kanyang GPU na hindi rin nagpahuli. Kasi meron siyang NVIDIA RTX 5070 Ti na GPU. Na again, pagdating sa performance lang, kaya niya tapatan yung last year's 4080 nang again, hindi humuhugot ng mas malakas na power. Para talaga sa mga mas bagong laptop, mga CPU ngayon, GPU, yung main focus nila is yung energy efficiency na hindi iinit masyado yung laptop mo pero magpo-perform na kasing lakas ng last year's version nila at hindi kakain masyado ng kuryente. Ang ending lang nito, mas nakakatipid kayo sa kuryente, mas hindi rin iinit yung laptop nyo, mas less yung tendency nyo mag-thermal throttle at mas less din yung need nyo na mag-overclock sa inyong mga laptop. Na ang ending, syempre mas tatagal yung buhay ng mga laptop nyo. Pero again, hindi pa dyan nagtatapos dahil gumagamit ang laptop na to ng PCIe Gen 4 na SSD and compatible din siya for PCIe Gen 5 SSD. Tsaka DDR5 RAM, so we are getting the latest internals for this laptop. Dagdag pa nito ay yung future-proofing features niya, naka Wi-Fi 7 na siya, tapos naka Bluetooth 5.4 na. So kahit yung mga mas bagong devices, kung mag-update kayo sa mga bahay nyo at saka sa mga ibang gadgets nyo, definitely kaya yung sabayan ng MSI Vector 16 HX-AI. Ngayon, nung benchmark natin ang mga laptop na to, nakuha naman natin yung mga expected results natin. Taas ng mga benchmarks across the board, proving lang talaga yung lakas ng mga panibagong processor natin, yung mga Intel Core Ultra processor nga. Syempre, for gaming, nakakuha tayo ng matataas na result, lalo na kung mga nilalaro nyo, mga FPS games, mga AAA games, kaya naman yan mag-run smoothly dito sa MSI Vector 16 HX-AI. Pero syempre, kung tatanungin nyo kung pwede ba yan for creative work, for rendering work,
tinry din natin yan. And for Adobe Premiere Pro, talagang ang bilis lang mag-render ng laptop na to. Syempre, katulong na lang din nung mas mataas na GPU, CPU, at saka presence ng NPU niya, medyo expected na natin talaga yung ganitong results. For rendering apps naman, tinry natin yung SketchUp dito at nag-run naman siya smoothly. So kung sakaling engineer kayo, architect, interior designer, definitely ito yung mga laptop na magandang gamitin na makakapag-render ng mabilis at mag-run smoothly ng inyong programs na kaya niyong dalhin kahit saan. Ngayon, in terms of thermal management naman, sa dalawang malaking exhaust niya dito sa likod, sa napakaraming butas niya dito sa kanyang base, at sa napakaraming heat pipe ng MSI Vector 16HX-AI, definitely na-maintain niya ng maayos yung kanyang temperature. Before, inabot ako ng around 80 to 90 degrees when reviewing laptops, pero grabe lang talaga improvement ng thermals ng laptops ngayon. So, in terms of performance lang talaga, wala kayong magiging compromise dito sa laptop na to. Pero nga, magkano nga ba ang MSI Vector 16HX-AI? So for this unit with these specs, nagkakalaga ang laptop na to at 119,995 pesos. At sa presyo na yon, sulit ba ang laptop na to? So, definitely, hindi mura ang MSI Vector 16HX-AI. Di ako yung magbubulag-bulagan sa presyo niya. 6 digits ang laptop na to, and yes, hindi siya affordable para sa karamihan sa atin. Hindi niya naman ina-attempt na maging affordable na gaming laptop. Pero definitely, nabibigay niya yung performance na hinahabol natin na pangmatagalan. Pangmatagalan kasi ayun nga, for the compromise na nakuha natin sa kanyang portability, hindi nag-hold back ang MSI pagdating sa internals sa hardware ng laptop na to. Meron siyang matinding cooling management, meron siyang napaka-rigid na body, meron siyang NPU, GPU at saka CPU para talaga ma-make sure na hindi basta-basta mag-overheat ang laptop ninyo. Updated at present lahat ng ports niya para kahit abutin kayo ng mga 5 years using this laptop, mataas ang chance na magiging compatible pa rin siya sa mga new devices na ipapasok nyo sa inyong workflow. So, isa ba siyang magandang laptop? Yes, lalo na considering na sa performance ng MSI Vector 16HX-AI, actually makikita nyo yung mga gantong performance sa mga laptop na nasa 150, 170, and even 200,000 pesos. So, kaya ko masasabi na sulit ang MSI Vector 16HX-AI. Kung mapapansin nyo, wala siya masyadong dinagdag na gimmick. Very straightforward yung approach niya when it comes to performance. And para sa karamihan sa atin na naghahanap lang naman talaga ng isang malakas na laptop, kayang i-run lahat ng games na gusto nating laruin, kayang i-run lahat ng mga programs na gagamitin natin for work or for school, matindi ang performance and value na mahahatid ng MSI Vector 16HX-AI. Definitely not a cheap laptop, pero magandang value para sa kanyang presyo. Yun ang masasabi ko para sa MSI Vector 16HX-AI. Hopefully, nakatulong tong video na to, lalo na kung naghahanap kayo ng laptop ngayon 2025. Again, kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa channel, mag-subscribe by clicking the subscribe button below, hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. At kung sakaling nakatulong sa inyo ang video na to, i-like at i-share na rin. Kung meron kayong violent comments, ilagay nyo na lang dyan, pabasa natin kay MSI. Anyway, ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.